The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. After Jesus had fed the 5,000 men, his disciples saw him walking on the sea. The next day, the crowd that remained across the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not gone along with his disciples in the first boat, but only his disciples had left. Other boats came from Tiberias, near the place where they had eaten the bread, when the Lord gave thanks. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For in him the Father, God has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The gift of faith is to see what we believe. The gift of faith is to see what we believe. Later on, you will understand. Later on, you will see what you believe. I have said this before because the gospel, previous to the gospel we have read today, is about the feeding of the multitude. And the thought that I invited you to dwell on is that God can always provide more than what you need. God can always provide more than what you need. And the struggle is not knowing what I need, but wanting what I want. Magkaiba yung kailangan ko sa gusto ko. Ang problema natin, masyado tayong maraming gusto kumpara sa ating pangangailangan. Anong halimbawa? Ilan ba ang kailangan mo sapatos? Sa 2 paa. 1 piraso lang, di po ba ano? 1 piraso lang talaga ang kailangan mo sapatos. Pero ilang sapatos ang gusto mo? Marami. Kasi gusto nating may pang-running, may pang-exercise, may pang-walking, may pang-formal. Sabihin ninyo. Di po ba? At ano sabi ko minsan? Ang stress na dinudulot kadalasan ng buhay ay dahil sa sobrang dami ng pinagpipilian. Kung wala ka namang pagpilian, walang stress. Diba? Kaya ka late sa misa kasi sabi mo, wala ka may suot sa dinami-dami ng damit, ng sapatos at bag. Di po ba, no? Kasi gusto natin match. Dapat match. Mga minamahal na mga kapatid, kung wala kang pagpilian, ay di wala. Madali lang magdesisyon. Madali lang magdesisyon. Ano sabi ko? Pag maraming naliligaw,
mahirap mamili kung sino ang pipiliin. Pero kung isa lang ang nililigaw, walang pagpilian. Kaya sagutin mo na. Isa lang hindi po ba? No? It's good to us. Is it clear to you your needs compared to your wants? And God will only provide for the needs and not our wants. Kaya nga, ano sabi? You are looking for me not because of the signs, but because you have eaten and was filled. And that is more tragic. That is more tragic in the sense about faith. Ano sabi ko kahapon? We all know that we love God, but our struggle is that we love ourselves more than the way we love God. Mahal mo ang Diyos. Kaya lang, mas mahal mo ang sarili mo. Kaya ka nahihirapan. Nahihirapang sundin ang kalooban ng Diyos kasi nananaig yung gusto mo. Di po ba, anak? Nananaig ang gusto mo. Ngayon, ang mas mahirap na tanong ay, bakit mo hinahanap ang Diyos? Why do you seek for God? Why do you look for God? Do you think you will call on God if you need nothing? Hello? Will you call on God if you need nothing? And the answer is no. That's the real truth. We seek God not because we really believe, but because of the need we want to fulfill. Kaya ka nagdadasal. Kasi may sakit. Kasi gustong yumaman. Kasi may kailangan. Kaya nga pag ang tanong, kung wala kang kailangan, hahanapin mo ba ang Diyos? That is the question of today. Kung wala kang pangangailangan, hahanapin mo ba ang Diyos? Kaya nga, anong biro nila? Pag tinawag ka ng Diyos, magdasal ka naman. Busy ako, Lord. Magsimba ka naman. Busy ako, Lord. Mag-serve ka naman. Busy ako, Lord. Palaging busy. Bigla ka nagkasakit, sabi mo, Lord, baka naman pwede mo akong pagalingin. At ang sabi ng anghel, busy si Lord. I got a message requesting, Father, pwede mo kayang misahan yung aking tiyo. Ang aking tanong ay saan? Sa Bacolod. Ang layo naman. Wala po bang pari sa Bacolod? Ang sabi niya, kasi Father, matagal na niyang iniwan ng simbahan. Ang pamilya ay nagre-request kung pwede daw ipasok sa simbahan. Ay parang ayaw nung pari. Kung kayo, Father, may misahan mo ba? Ang sagot ko ay, opo. Opo. Out of compassion and mercy, we can celebrate the Eucharist. But the bigger question is, and perhaps the most important, is where will you go after leaving behind the faith that was given to you in the first place? Mahirap yung bininyagan ka, yun lang ang una mo at huling pasok sa simbahan. Nung nag-asawa ka, naghanap ka pa ng ibang pastor para i-bless kayo. Ngayong patay ka na, gusto mong bumalik. No? Gusto ko sanang itanong, kung tatanunin mo ba yan, papasok ba yan sa simbahan? My dear friends, my brothers and sisters, nakikiraan lang tayo sa mundong ito.
At huwag niyong kakalimutan yun. Nang galing ka sa Diyos, uuwi ka sa Diyos. Ang tanong ay, titira ka ba sa Diyos? You came from God, you will return to God to be judged. The question is, where will you spend eternity? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.